Hello, good morning. Today pupunta tayo sa Opus Mall. So itong Opus, ito yung pinakabagong mall here sa Metro Manila. Hindi ako sure kung it's in Pasig City or Quezon City kasi parang medyo nasa gitna siya. Malapit siya sa Eastwood. Pupunta kami doon ngayon para tingnan natin kung ano yung mga open na mga establishments doon. Mostly tingnan natin kung ano yung mga open na restaurants kasi balita ko meron daw doon breakfast at Antonio's right now. Meron ding mesa. So excited ako malaman kung ano yung mga pwede natin ma-explore, kung pwede ba mag-food trip doon and all. But one of the best things about it na nakikita ko online actually is the cinema. Kasi meron silang family cinema na very colorful daw. So kami ni Arman, pupunta kami later sa Opus Mall para to watch a movie na din. Come with me to Opus Mall today. Hello! Meron palang marketplace dito guys. Ito yung una nyong makikita pagpasok in this area. So, pwede tayo mag-grocery. Pwede kami mag-grocery mamaya. Ayan, look. Parang masyadong tao. For now. Ayan, so paglabas namin ng marketplace, we can see Manam Cafe. So yung mga favorite nyo ng mga Manam Sisi, watermelon siningkang, meron dyan. Right beside Manam Cafe is Matcha Tokyo. Uy, masarap to. Natikman namin to sa BGC. Sa BGC yun, no? Sa Mitsukoshi, sa BGC. Masarap yung mga ano nila, drinks and desserts na mga matcha. Puntahan din natin to si Matcha Tokyo. B-roll na lang tayo. Ito yung available here. May pastries, desserts. Yung sabi ko kanina, may mga drinks din yan. Natitikman natin. Ito yung some of the pastries that they have. Hindi ako familiar with any of these. Except the Basque cheesecake siguro. Yun, meron pa dun mga panakota, olicha. Here it is, ang in-order namin. We have the matcha lemonade and ito ay matcha espresso na I forced Arman to take para para magkaiba yung order namin and matikman ko both, diba? 100% organic matcha daw yung gamit nila here. Wala daw tong syrup, sabi nila, pero sana matamis kahit walang syrup. Ayan, matcha and then lemonade here. Sarap. Mas nangibabaw yung lemonade than the matcha flavor. So kung kanina, matcha plus lemonade, ngayon naman, matcha plus kape. So this is matcha espresso. So this is espresso, feeling ko milk to, and then the matcha here. Oh my god, ang sarap. Sarap niya. Mix natin. Kailangan mo siya i-mix na maayos kasi lahat ng tamis nandito sa ilalim. So mix mo siya na maayos na ganyan. So titingnan din natin syempre kung merong wifi dito sa Opus. Ayan, tingnan natin here. May Giga Smart Wi-Fi and merong free Smart Wi-Fi Opus Mall. So dito na tayo sa may nakalagay na free, diba? Kasi yung Globe kasi na signal, ayan, tingnan nyo, parang 2 bars lang siya. So hindi siya actually masyadong malakas. Pero yung Smart, ayan, tingnan nyo. Kompleto yung bars. So yung Smart yung mas favored na network dito sa Opus Mall. No internet connection. Ayun, kahit may libreng wifi, hindi siya makakonect. Nahihirapan ka. Nag-struggle yung wifi niya dito, guys. Right now, wala pa rin actually masyadong open. I thought na marami nang bukas. Nabangan namin mag-open tong Dave & Buster's, but until now hindi pa siya open. Even the shops here downstairs, hindi pa rin siya open. But this should give you an idea kung gaano siya kalaki. So maliwala siya, maliwanag. Parang a bigger version of Podium. And then yung cinemas, andun sa pinakataas yung cinemas. Yan. Ang yung breakfast at Antonio's, nakita ko nandun siya na area, katabi ng Mac. Pero sige, puntahan natin yan later kapag siguro kakain na tayo. But the other establishments that we're seeing here, yan, may Joe Malone, Estee Lauder, Mac. Pwede namin puntahan si Key Coffee pero hindi pa pala siya open. Meron ding single origin. This is right across Breakfast at Antonio's. Medyo mahal yung mga pagkain dyan, guys. Ayan, tapat na lang yung Breakfast at Antonio's. On this corner, ayan, may Wildflower dito, MLB, and then meron ding Patchy chocolates here. Itong Patchy na chocolates to, meron din ito sa High Street, sa BGC, and alam ko super mahal ng chocolates na yan. Alam nyo, napansin ko kay Wildflower, parang halos lahat ng branches nila nasa corner, no? Yung Wildflower sa BGC, parang nasa corner din, di ba? Yung Wildflower BGC. Podium, nasa corner din, sa entrance. Ito, parang nasa corner din, malapit din sa entrance, yung Wildflower na to. Dito sa second floor, nakita ko may mga shoes, Converse, New Balance, Skechers din on that side. Key Coffee, hindi ko alam kailan nagbubukas to. Parang tagal na niyang hindi open. Tapos may Foot Locker din right there. Ayan, tapat sila ng mga shoe shops. Ito si... Designer stuff. Mga designer stuff. Itong ano, Spacious Patio.
Spatio something. Ayan, mga designer stuff daw, sabi ni Arman. So itong Spatio pala, or Spatio, ito yung parang version nila ng department store. Kasi halos every floor nakita namin siya. Maraming mga designer stuff. Like may nakita kami kanina mga Coach. And then mga nice din na skincare like Innisfree. Uy, buy one get one daw. Sa ano? Ano ba ito? Converse. Tingnan natin tong view from this side. So dito merong... may entrance din pala dito na area. Ito ay Eastwood na yata to eh. Grabe naman. Parang. Hindi it's another building. Libis na to eh. Parang ganun. Yeah, pupunta sa Libis. Oo. Yan yung view from dito. Wow, meron din palang Nonos here. Usually dyan naman si Nonos sa mga sa mga open areas. Meron din magbubukas dito soon. Dito naman sa 4th floor ata to. Dito nyo ma-access ang outdoor area nila. Nasa taas ang kanilang outdoor area. Look, labas tayo. See what it looks like. Ay! Dito ay pool. Oh, ganda. Buti na lang bumaba na yung araw, hindi na masyadong mainit right now. Sa taas daw merong chapel. May chapel kami nakikita here. Pero dito, ayan, hindi ko papakita yung face ng mga kids, but karamihan sa mga nandito ay mga bagets. No, dito sila tumatambay. Guys, dito rin sa 4th floor, andito rin ang kanilang food area or food hall. Puntahan natin. Parang sarado pa lahat. Pero tingnan natin. Wala pang masyadong open. Ito, wala pa siyang laman. Pero, accessible na siya. Pwede kang tumambay. Para siyang, yung food court in Rockwell. The Grid. Para siyang The Grid. Correct. Tama yung sabi ni Arman. Parang The Grid. Ito, hindi pa namin alam anong nandito. Kasi parang sarado pa lahat. But, yeah, this is what it looks like. Pwede daw tayo tumambay dito, sabi ni Arman. Siya yung may-ari eh. Siya yung nagsabi na pwede na tumambay. Ayan, but andito siya sa 4th floor if you want to access it. Malapit sa Epic Eats, yung parang food court nila is this Gashapon na place by Banday. Ayan, laro tayo ng mga Gashapon dyan. Ano ba? May Hunter Hunter. May Free Ren. Gundam. Collectibles daw. May Minecraft din. Siyempre, merong Pokemon, di ba? Merong Pokemon dito. Ayan, sina Kirby, Actually, dalawang sides tong Opus. Kumbaga, kung sa Mega Mall, merong Mega A, Mega B. Dito din, meron. Pwede kayong tumawid dun sa kabila niya na section. So dito, ayan, Sneakers Club. Oh my gosh, ito yung Marugame Udon. Inihanap namin nung kailan asan yung Marugame Udon dito sa Opus Mall. Andito lang pala sa other side. Ang bango, guys. Nagutom na ako ulit. Then yan, magkakaroon din ng yaw-yaw here. Pero hindi pa siya open as of shooting. So, Gyum Korean Grill. Actually, so sa area na to, mas maraming kainan, no? Yung Olive Garden andito sa baba. Ayan siya. Ayan si Olive Garden here. Yung mga bistro group na restaurants. Meron dito Fridays. Right beside Fridays is yung Olive Garden na restaurant. So, open na sila both. Here naman ay magbubukas si Red Lotus by Modern Shang. Ay, si Tomatito pala ay open na pala. Ayan, open na here. When you go outside, ano ba meron? Wala pa masyado here sa labas. But there's nothing na here. Ayun, may alfresco area lang ng Olive Garden. Same area dito na andito sina bistro group, sa taas itong Sogyum. Ayan, merong parang buffet. Hindi ako sure kung buffet, pero Next by Vikings siya. Nasa taas. Hindi pa namin mapuntahan kasi sarado pa daw as of now. Ang napansin ko sa mga restaurants here, usually yung mga shala restaurants, yung andito, like may Paul Boulangerie, may Key Coffee, very Mitsukoshi Podium nga. Well, hindi naman super social si Namanam, but medyo pricey din ang kanilang food. Even the coffee shops they seem premium. It's really a premium mall. Dito sa 4th floor, right before you get to the cinemas, merong True Value for your home stuff. Meron ding Robinson's Appliances. Ito na, paakyat na tayo sa cinemas. Yung cinema ay nasa topmost floor. Ang pangalan ng cinema nila ay Premier Cinemas. Ayan, Premier Cinema. Here we are. O diba? Premier talaga, kung Premier. So, this is what it looks like.
Ganyan. Papakita ko sa inyo yung presyo ng mga tickets. So yan, yung VIP cinema nila is 600 per ticket. The family cinema, yan yung colorful, 610. And then the regular ones, mga 450 pesos yung ticket price. So you're probably wondering, bakit ang mahal ng VIP cinema? Bakit 600 siya per ticket? So tingnan natin, na-curious din ako. Gusto ko malaman bakit ang mahal siya. So ito po si VIP cinema. Ayan. So siguro dito yung mga may event, may ganap. Pero available to, di ba, for booking kanina. Oh, hindi lang namin siya binook kasi aside from mahal siya, yung oras niya very limited, like 8:30 PM na kami makakabook. So, ayan, yun yung VIP cinema. And then, we will show you the... Parang may event. Parang may event, oo nga. We'll show you the family cinema naman. Ito yung mga nakikita natin online na colorful na parang may mga pang kids basically. Ito yung family cinema. Sadly, hindi tayo makakapasok. Pero, ayan, family cinema. Kita nyo naman. Pero silipin natin siya. Ayan, di ba? Ang cute. May mga chipmunk sa loob. Tapos colorful yung place. You can see from here, the walls and the floors are colorful. Meron pa kaming 30 minutes before our movie starts. So, bibili muna kami ng food. Ito yung presyo ng snacks nila. So, yung snacks nila ay mostly popcorn lang. Yan, popcorn, tsaka itong mga chips na to. Which is, ayoko bumili niyan kasi maingay yan sa cinema kapag ginungaya mo ya, crunchy, crispy siya. Popcorn, sad. Gusto ko sana ng french fries, pero wala dito. Okay, may na-discover kami na parang tip. Kasi, di ba, dun sa cinemas, medyo mahal yung mga food dun sa snack area. Like, 110 something yung popcorn. So, apparently, pwede ka palang magdala ng ibang food. May mga bawal lang like the can. Pero, ang gagawin namin ngayon, pupunta kami sa marketplace. Doon kami bibili ng snack namin na dadalhin namin inside the cinema. Ito ang kanilang cinema. Maganda yung seats. Hi! Nice yung experience namin here. Ito yung parang regular lang nila na cinema but maluwag, komportable. Maganda yung projection. Maganda ba yung projection? Maganda. Tsaka yung audio. I think Atmos din yung regular. Ayan, kakatapos lang namin manood ng movie. It was a nice experience. Si Armand ay film person. Ayun, so Armand was saying kanina nung nasa loob kami ng cinema na maganda yung projection, maganda daw yung audio, parang Dolby surround sound siya, no? Oh, Dolby Atmos. And then, komportable din yung seats. So overall, yung normal lang nila na cinema, parang 9 out of 10 ang rating namin. Maganda yung cinema nila here. Sana mas mura yung ticket, tsaka sana mas kita yung seats. Ayun, hindi masyadong kita yung seats. We are going to have dinner. Maghanap kami ng restaurant. Sana bukas pa yung breakfast at Antonio's kasi gusto ko kumain doon now. Here we are at breakfast at Antonio's. One of my favorites here sa breakfast at Antonio's is their Spanish bread, but it's not available here or right now, wala. And pag closing time, 30% off lang sila. Hindi sila buy one get one. Usually, I mean sa ibang buy one get one talaga 50% off. Dito 30 lang. Look at all these chocolates. Iba-ibang mga chocolate slabs. Hindi sila bar, as in slabs, chocolate slabs. Hello! Andito na kami sa breakfast at Antonio's. Excited to have dinner here. Buti naabutan pa namin kasi hanggang 10 PM pala yung mall. So, I'm assuming na hanggang 10 PM nitong restaurant. Malaki pala tong place. Meron siyang second floor. So, andito kami yung second floor. Medyo nawindang lang kami sa price kasi hindi ko alam kung ganito rin yung price sa Tagaytay. But like yung corned beef nila, sauteed corned beef, it's 700 something pesos. Yung order ko na twice cooked adobo, it's 500-ish. No, it's like almost 700. Yung adobo? Yung talaga? More than yan. Hindi, yung tapa, yung ano lang yun, yung corned beef and yung tapa, yun yung mga 600 to 700 pesos. Yung adobo parang almost 600 I think. And then I got a juice for 285 pesos. Mahal siya guys. So, magka-credit card tayo tonight. Thank you. Oyster na lang din. Okay. Ayan, ito po ang drink ni Arman. Gabing-gabi siya ay magkakape.
Ako, I'm having like a fancy soda. Ito yung ginger lemon shot na nilalagay dito. Tapos if gusto ko siya i-refill, dadagan ko lang siya nitong sparkling soda water. And then I get my ginger lemongrass na drink. Thank you. Thank you. There's anything else for just Armand is having beef tapa with kimchi rice. Ito yung 700 pesos na tapa. Ayan, dalawa naman daw yung egg. Sa akin naman ay the twice cooked adobo. Looks like it's fried. Maraming garlic, scrambled egg, but you can also have it sunny side up. And yung rice niya ay adobo rice. Ayun, may atsara. To be fair guys, mukha siyang masarap ha. Na-excite akong kainin. Nakakatakam. Tikman ko muna tong tapa ni Armand. Kung may tapsi ni Vivian, may tapa ni Armand. Yan siya. There. Bango niya. Sarap siya. Wala, ang sarap ng tapa. Imagine yung bacon, ginawang tapa, ganon. Ito yung gusto ko na na bacon. Kung bacon siya, yung medyo juicy, medyo soggy. Ayoko nung crispy. Tsaka ganda ng layers ng taba and laman. Guys, look. Laman, taba. Parang pork belly talaga yung gamit dito. Next na titikman natin ay ating twice cooked pork adobo. Unahin natin itong scrambled eggs. Kaya rin naman, walang asin. Yung adobo rice. Malinamnam. Ang nakalimutan ko itanong ay kung yung adobo ba ay pork or chicken. Pero chicken pala siya. I would have wanted pork. Ay, meron ding pork. Pork and chicken adobo pala. Mukha siyang masarap kasi yung chicken, parang na-shred talaga. So, nanuot yung laman, ay yung lasa. Try ko Sarap din. Nakalimutan ko na 500 to. Kasi ang sarap niya. Ang sarap. Reminder, walang cashier sa exit. Need daw natin magbayad sa pay stations. Ayan yung mga pay stations nila. May auto pay station din on these areas. So, reminder ha. Dapat magbayad kayo before kayo lumabas ng parking. Ayan yung payment station. Ayan, palabas na tayo. So here, merong payment station dyan. Meron ding tao. Cashier. Nagbabantay din na cashier. Tapos na kami kumain sa breakfast at Antonio's. Tamang-tama, 10 o'clock kami natapos. So, 10 o'clock magsasara yung mall. Sayang nga lang kasi sarado na rin yung Matcha Tokyo. Pagdating namin doon, nakabili nung soft serve nila dessert. Na-miss ko pa naman yun. Gusto ko siya kainin ulit. But it's okay. Ayun, so bumaba kami to pay for our parking. Reminder, you have to pay for your parking before kayo umexit kasi hindi siya tulad ng ibang mall na sa exit kayo magbabayad. So bago kayo pumunta ng parking area, dapat bayad na kayo. So meron silang yung mga automatic na payment kiosks. Meron din yung parang cashier. And then, hindi ko alam kung now lang, pero for now, cash lang yung pwedeng ipangbayad. So buti na lang meron akong dala na cash. So you always have to bring cash. Huwag ka mag-rely kay Gcash all the time. And mura lang. Parang andito kami ng hapon hanggang ngayon alas 10. 90 pesos lang yung binayaran ko sa parking. Kasi yung first 3 hours ay 50 pesos. And then for every succeeding hour, 10 pesos lang. Yun na yung pinakamura na nakita ko. 10 pesos per succeeding hour. And pag weekends and holidays, it's a flat rate na 50 pesos. So mura lang. Binayaran namin hapon to 10 PM. 90 pesos lang binayaran ko. Parang this is our first ever Opus experience na pinuntahan talaga namin lahat. As in, kumain kami here, kape kami here, nag-movie, dito kami nag-dinner, dito kami nag-park. So parang, so far parang this is one of our favorite malls na right now. Parang it's a place na gusto natin balik-balikan kasi maaliwala siya, malaki yung parking. Pero siguro for now, kasi konti pa lang yung tao, pero pag nagbukasan na yung mga establishments dito, kasi ang dami pa rin sarado, hindi ko alam, baka medyo dumami na rin yung tao. But right now, I'm enjoying na konti lang yung konti lang yung tao, maluwag pa siya. So ayun, thank you so much for watching our Opus tour. Sana ay nag-enjoy din kayo as you go through our tour, as you went through the day with us. So please like and subscribe to my YouTube channel, and I will see you in my next video. Bye!